Nagmamatigas pa rin ang ilang informal settlers na manatili sa Barangay West Camias dito sa Quezon City sa kabila ng paghikayat sa kanila ng gobyerno na lisanin ang kanilang lugar kapalit ng relokasyon. Ang programang relokasyon ng gobyerno para sa mga katulad nila, tila kunukwestiyon naman ang ilang nasa middle income class. May report si Steve Dailisan. Danger zone na may tuturing ang lokasyon ng K9 Barangay West Camias sa Quezon City. Katabi raw kasi ito ng estero. Sa sulat na pinadala ng Quezon City Hall, meron na lang silang hanggang bukas para lisanin ang kanilang tirahan sa gilid ng estero. Gayunman, nang makausap ng GMA News si Mayor Herbert Bautista, sinabi nitong wala siyang alam na nakatakdang demolisyon sa West Camias. Bahagi ito ng programa ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na i-relocate ang informal settlers na nasa tabing estero at ilog. Pero paglilinaw ni Quezon City Mayor Herbert Bautista, paghihikayat lang daw ito sa mga residenteng mag-self-demolish. Pero ang ilang residente di pa rin maiwasang mangamba. Sa entrada ng barangay, makikita ang barikada na haharang sa demolition team. Reklamo ng mga residente, bakit sa lugar lang nila magkakaroon ng demolisyon? May alok na mga relokasyon ng gobyerno pero tutol pa rin sa planong ito ang mga residente. Sa isang buwang palugit na ibinigay sa kanila, pinili pa rin ng ilan na manatili roon. Ayaw din nila sa alok ng gobyerno na ilipat sila sa Payatas, Quezon City na isa sa relocation sites. Masangsang daw kasi ang amoy doon dahil sa basura. Yung residente rito humihiling sa kanila na tayuan po kami dyan ng tenement house. Na yun ang katanggap-tanggap po. Hindi kami maalis dito, nandito ang kabuhayan. Ayon sa National Housing Authority, hindi kasama ang West Camias sa listahan ng 8 pangunahing daluyan ng tubig sa Metro Manila na kailangang linisin at i-relocate ang mga residente. Ang mga programa ng gobyerno tulad ng pag-aalok ng relokasyon para sa informal settlers, pinagtataasan ng kilay ng ilang mamamayang nabibilang sa middle income class. Bilyong-bilyong piso raw kasi kung susumahin ang nilalabas para sa tinatawag na the poorest of the poor, habang wala pa rin malinaw na programa para sa mga nabibilang sa middle income class. Nandiyan ang bulto ng ating labor force. Nandiyan din ang bulto ng sektor na pwede pang lumikha ng dagdag na halaga doon sa ekonomiya. Pero paglilinaw ng Malacanang, prioridad nila ang pinakamahihirap na pamilya sa bansa, tulad ng relokasyon ng halos 19,000 pamilyang naninirahan sa gilid ng estero. In the long run, that will also benefit the rest of the populace. Ito po kasi yung mga taong kailangan po talaga ng tulong natin. And at this point, ang sinasabi naman po natin is tulungan po muna natin sila na maiahon din yung mga sarili nila. We give them one chance. Steve Dailisan, GMA News.